O mga kababayan, di ba ito yung mga grupo dati mga kababayan na diring-diri sa unit team? Doon talagang sukang-suka sila mga kababayan nung makita nila ang solid north, ang solid south ni BBM at Sara. Anila mga kababayan, ay basurang tambalan iyan. Hindi nila yan masisikmura. Pero ngayon mga kababayan, iba. Ang ihip ng hangin ay nag-iba. Ngayong nawasak na ang unit team, si Lyra ang makikipag-unit team kay Ngagba. Diyos ko Lord, ang the same person na kinamumuhian nila mga kababayan. Ayaw daw nila sa unit team, tapos ngayon daw mga kababayan, eto na ang totoong unit team. Unit team ng mga bangag at sila mga kababayan. Unitaim. Oh, 'di ba? Nauna nang nakipag-unit team mga kababayan ang amigo nitong si Kiko Matsing Pangilinan at kanyang asawang si Sharon Cubeta, megastar. Butanding. hindi. Mga NBI tayo dyan. Mega sardines lang mga kababayan muna. Oh. O ngayon mga kababayan, nagtatawag ng unit team itong si Risa. Ang kakapal na mga pagmumukha. Akala mo kung sinong mga, Diyos ko Lord. Nagre-reflect lang talaga mga kababayan ang pagka-hipokrito nila. Panoorin niyo po ha. Magkakaalaman na sa Disyembre. Iaanunsyo ng oposisyon Malapit sa buwan na. yan ang kanilang pambato sa pagkapangulo. Wow! Oh, sinabayan talaga nila si VP Inday mga kababayan. 20 Di ba nauna na sinabi ni VP Inday na mag-aanunsyo siya sa 2026 December? Ah, sila din? Ayaw magpahuli. Unahan yun, November. Nagsabay din kay Sara. 28 elections. Mm. Yan din na ang buwan kung kailan inaasahang malalaman kung tatakbo nga ba si Vice President Sara Duterte. Kawawa si mga kababayan, no? Virus. Sponsored siguro niya mga kababayan ang na yan, balita dahil siya ang in-interview ha. Pero kahit siya ang sentro mga kababayan, siya ang guest. Nasasamang nababalita si VP Sara. Masakit ba? Virus. Balita natin ngayon parang man daw mga kababayan. Nangangampanya na daw yan sina Virus. At ang kanyang estilo, napapa-interview mga kababayan ng mga vloggers, mga talk show mga kababayan. O, di ba? Nagpa-interview siya kay Karen Davila, kumanta pa nga. Ay, Diyos ko Lord, kumanta pa. Bigyan mo kami ng example. Do a dear, a female dear. Ay, Diyos ko Lord, ang sarap batukan. Parang tralala. Narito ang report. Malayo pa pero mainit na ang 2028 president. Malayo pa pero talagang malayo. Katotohanan ang pagkapanalo ninyo. Wala nang pag-asa. Elections. Ang nilulutong United Opposition, sisiguraduhin daw ang tunay na unity. Ito na daw ang tunay na unity. Kasama ng kanyang sinuka mga kababayan na si Bangag. Ay, Diyos ko Lord. Tingnan niyo ang kahipokritohan ng mga buang na to. A real unity, talaga. This is the real unity. Ayaw nila sa unit team dati mga kababayan dahil andun si Sara. Pero gusto nila na sila ang makipag-unit team kay Ngagba. Diyos ko Lord. Uy! Etong mga grupong nabuo mga kababayan dahil sa Dahil sa pang-aabuso ng Marcos Sr. Nag-unit team dahil kay Junior. What Kasi sobra tayong dinivide, sobra tayong demolarize ng nakaraang mga taon. So, Hoy, actually, ilan lang naman kayo? Buo kami hanggang ngayon. Yung 34, 34, hindi pala 32 mga kababayan, no? Dahil after nun, yung final vote, nung isali na lahat-lahat mga kababayan, mga OFW, around 34 million. Yung 34 million, buo pa rin ang suporta. Hindi naman totally half and half mga kababayan dahil ang botong nakuha ng sumunod kay Sara, yung amigo mong si Matsing Pangilinan na asawa ni Shawi ay 9 million lang. Tapos kay Sara 34. sino namang society ang pwedeng mag-progress kung walang unity na totoong unity? Unity! Sige, sa inyo lang yung unity. Unitaim na yan eh. Dati halos isuka nila ang unity mga kababayan. Tapos ngayon, kunin natin ang branding ng unity. Kunin mo rin si
si Andrew para kumanta kayo ng kaibigan nyo, Rosahente Veros. Yan na ang isaksak sa bagong Yuditam na yung kain mga kababayan na kanta. Sinabi yan ni Senator Risa Ontiveros sa panayam ko sa kanya sa programang The Long Take ng One News. Oh, dalawang tape. Hoy, ikaw Sharon Cosim ha. Ang mahal, ewan na natin mga kababayan, magkano binayad ni Risa dito sa sponsorship na kanyang interview. Tapos sinali si VP Sara sa nag-plug kay VP Sara, magagalit yan si Risa. Aminado ang senadora na si Vice President Sara Duterte. Ayan na naman. Gusto nila sanang mga kababayan itaob si VP Sara, kaso nga lang kailangan nilang ibanggitin. Pinakamalakas na kalaban sa pagkapangulo sa 2028. Wala na. Game over na, Risa. Is the opposition po open to support from within the administration if only to prevent Kaya pagkagat, tingnan nyo a Sara victory? Wala pang ganung usapan. Wala pang ganong usapan pero mayroon na talaga mga kababayan. Hindi pa lang nila sinasabi dahil pabubuking agad Kung ano man mga kababayan talagang hindi nila aaminin. Palihim nila yung gagawin. Dahil mapapahiya itong si Risa mga kababayan Avid anti-Marcos ha. Tapos nakipag-unitain kay Bangag. Kasi nga first things first, kailangan kumbaga ayusin muna namin ang aming bakuran. Ang dumi ng inyong bakuran, Risa, magwalis ka muna. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2020? Talaga! At walang mga kababayan, wala na makakapantay kay Sara. Okay. Right Yes, now. VP Sara. Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato. Kasama mo yan. Liberal Party pa yan ha. Tapos mga kababayan, marami pa sa taga-liberal ang hindi sinusuportahan si Risa. Si yung dilawan na si Guanzon mga kababayan, ayaw kay Risa. Inaaway niya itong ungas na to. Na nakikipag-unitain na kay Marcos mga kababayan. So, kahit sino namang responsableng Mm. political formation, lalo na isang responsableng oposisyon, kailangan realistically take note kami Take note. ng mga ganyang challenges. Those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So, kailangan up to the standards kami. Ko Lord, hirap ka nga manalong senador, Virus. Walang mawawala sa kanya mga kababayan kahit matalo yan. Pabor sa kanya mga kababayan dahil ang daming sumusuporta, ang yayaman ng mga dilaw mga kababayan. Kung si pa lang, yung kanilang ultimate na dilaw na parang si Luida. Si Luida Nicolas Lewis mga kababayan. Bilyonaryo yun. Isang pitik lang nun, ang dami ng pondo mga kababayan. Tapos hindi lang, ang dami mga dilaw na mayayaman. Dati ng mga oligarch na babawiin lang din sa Kaya win or lose itong si Risa mga kababayan dahil ang pondo, alam nyo na, pwede lang ang kalahati lang. Mayroon nga mga flood control yan. Yan pang walang audit mga kababayan na campaign funds. Panindigan si Ontiveros na hindi sila basta-basta aanib sa mga partido na hindi nila pareho ng mga ipinaglalaban. Pero kay Marcos, pareho kayo pinaglalaban anti-Duterte. So aanib kayo, umamin din mga kababayan. Common values po yung sa tingin yung non-negotiable. Walang mga values ito. Non-negotiable sa kanila mga kababayan, basta Duterte supporter ka. Wala, non-negotiable. Para sa inyo. Good governance. Wow, good governance. Diyos ko Lord, good governance pa na. Magkano nga ba yung insertion mo, kasabi ni Katunying? 3 billion isang taon. Good governance yan. Bakit napunta sa mga flood control? 100 million dito, wala. Luzon, Visayas, Mindanao. Good governance yan. Bakit ka tanggap ng 3 billion? Transparency and accountability. Kaya Transparency o hindi mo nga inaamin? Kung hindi sinabi ni Tonying na mayroon kang 3 billion na insertion na flood control, hindi namin malalaman. yung anti-corruption. Anti-corruption, tapos yung sa PhilHealth mo, naupo ka. Billion din ang issue sa kanya. Lakas sa amin. Ay, Tapos nako. economic reforms din. Wag mong sabihin morality din dahil na-issue ka rin kay Llamas na may asawa. Yung mukhang patay
patatas, wag kami, Risa, wag kami. Sa ngayon, Mm. hindi pa raw sila bumubuo ng koalisyon sa iba't ibang partido at wala pa rin namang nag-aalok sa kanila. Pero naggagapangan na. Meron na raw silang timeline sa pagpili ng kanilang standard bearer Oh, para sa 20 nag-aagawan pa sila ni Pagpag, mga kababayan eh. Yung ambisyoso ding si Boy Pagpag, Bamakino. Dahil, ang sabi ni Bam, nanalo nga ako na nanahimik ako, hindi ko binabash ang mga Duterte. Baka mananalo din akong presidente nito. In your dreams, Mr. Comelec Ted. Sa tingin talaga natin, yan? Yan yung sinapagpag, mga kababayan. Yung mga Comelected yan. Sino Piso Tandem. Sila Comelected yan, naging senador. Si Matsing. 2028 presidential elections. In broad strokes, may consensus kami na pipili kami ng aming common candidate by, say, end of this year. And gagawin namin Ngayon na! Virus ngayon na, para mangampanya na kayo. pamamagitan ng mga surveys at iba't iba pang mga instruments. Diyos ko Lord, ang rating mo nga, Virus, ang rating mo 7%, mga kababayan lang. Tapos kay BP Sara sa mga kababayan, 37, 38 sa presidential survey. Tapos kay Tambalasos, 1. Sinali pa nila si Bongo niyan, mga kababayan, ha? So, yung kay Bongo na 15 plus, mga kababayan, maa-add pa yun kay Sara. So, kalahati na kay Sara, 50 plus na. Yan ang paghati-hatian yung mga angas. Makailang beses nang sinabi ng senadora na bukas siyang maging pambato ng oposisyon. Pero may kondisyon. Winable daw siya. Isa pang bukas tumakbong pangulo ay si Senador Sige! Patakbuhin nyo ang Pagpag na yan, mga kababayan. Tapos pati na rin si Lutang. May the best gay win. Gay ba ito, mga kababayan? Woman win. Woman pala ito, no? Aquino. Kabilang si Aquino sa mga speaker sa ikinakasang prayer rally sa EDSA Shrine Ay, sa Diyos ko, February Lord. 22. Talo nga yan noong 2019, di ba? Makailan Pagpag. nag-reunion ang opposition leaders. Ay, mga reject, mga kababayan. Diyos ko. Sige, patakbuhin nyo na. Ito, si Lutang, si Pagpag, at saka si Virus. Kasama dyan ang mga naging pambato nila Ito, mga kababayan, duda tayo, babalik ito si, yung 4K. Gagawin na namang tulugan yung, Senado, mga kababayan, dahil, isa na silang, mga kababayan, mga liberal party, Andyan si Bangag, mga kababayan. Ako nang bahala sa inyo. Ganyan, mga kababayan. Andyan si George Garcia, noong 2022 na sina dating Vice President at ngayon Naga Mayor Lenny Robredo, pati na si Senador Kiko Sige, Pangilinan. takbo na! Una nang sinabi ni Si Jokno, pwede rin tumakbo sa karera. Sa Santa Ana. Robredo na wala siyang planong tumakbong Tama na, Lutang. Tama na. Gulping-gulpi ka na presidente sa 2028. Mayroong mga humihikayat sa kanya na sumubok muli. Sa kabila niyan, nag-post online si Robredo na nanghihikayat na dumalo sa kick-off concert ng awit at aksyon kontra korupsyon sa Bakit pala, Lenny, bakit wala kang imit ngayon kay BBM? Dati-rati, mga kababayan, araw-araw sabing magnanakaw. Diktador o ganyan. Ngayon, wala ring say, mga kababayan. So, walang moral ascendancy ito si Lenny na tumakbo dahil tahimik siya sa isyo kay Bangag. Quezon City Memorial Circle sa February 21. Samantala, si Vice President Sara Duterte naman Sinali nila, mga kababayan. Spotlight ito ni, Lenny, ha? Gagalit si Lenny nito. Sinali ni VP Sara. dati na ring nagsabi na sa Disyembre niya rin Oo. kumpirmahin ang pagtakbo niya sa presidential elections. Duterte! The perfect time to decide would be December. February na ngayon, mga kababayan. March, April, May, June, July, September, October. 10 months to go, mga kababayan. Sisigaw na naman tayo ng Duterte! 26, the year before filing. Bago na tayong presidente. Sa wakas, mga kababayan. Mga kapatid, Cheryl, Sa wakas, mapapalitan na rin ang Bangag. Papalitan na natin ng matinong presidente na si Sara Duterte. Excited na tayo, mga kababayan, mag-2028. Pero, bago mag-2028, itingnan muna natin, mga kababayan, kung anong itsura nitong unitaim ng mga unipink. Anong masasabi niyo dito? Post or comments below.